Yo, hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, another tutorial na naman ang pwede kong ituro sa inyo. So for today's video, ituturo ko nga sa inyo is paano tayo makakuha ng SSS number tutorial dito sa may SSS online. So no need na pumunta sa branch kapag kukuha po tayo ng SSS number. So kung kailangan nyo po sa trabaho, especially sa mga first time na magtatrabaho dyan, less hassle na po sa inyo dahil meron na po tayong SSS online. So paano nga ba yung pag-process nito? Una is pumunta lang po tayo sa pinaka-portal ni SSS. As you can see, nandito po tayo ngayon sa may website ni SSS sa ating laptop. So, pag open po natin dyan, make sure lang na naka-open na kayo. I-type lang po natin sa Google browser natin yung sss.gov.ph na makikita ninyo sa upper right corner. So, makita natin dyan sss.gov.ph, and then kapag ka na-open nyo na siya, ganito na po yung lalabas sa inyong screen. Then dito is meron tayong My SSS, download My SSS app, and SSS number. So, siyempre, i-click natin yung My SSS number online. So, pag-click po natin sa My SSS number online, so magre-redirect na tayo dito sa pinaka-portal ni web ng SSS. So, dito po sa pinaka-portal ni SSS is meron tayong step-by-step guide na make sure lang na mabasa ninyo, baka magkamali kayo or mga requirements na kailangan nyo. So, number 1, syempre, is kailangan meron tayong active email address at dapat nagagamit po yan, nabubuksan, alam niyo yung password, dahil in case na magka-problema po yung SSS ninyo, kailangan po is ma-open nyo po yung email na yan. At siyempre, kapag nagre-register tayo, dyan din po papasok yung pinaka-link para makapag-proceed po tayong ma-activate yung SSS number natin. So, after natin makapasok dito, i-click lang natin yung start. So, pag-click natin ng start, i-fill up lang natin yung mga information na nandito, especially yung may mga asterisk na kulay red. So, dito is, kunwari, is magre-register tayo. So, i-register ko rin naman yung mother ko dito. So, i-fill up ko yung information niya dito. So, pagka-fill up natin ng information dito, so, ayan, na-fill up ko na yung mga information na kailangan. And then, make sure dito sa may security is i-click nyo yung I'm not robot. And then, kailangan magkulay green na check yan. After natin yan ma-check or ma-fill upan lahat, proceed na tayo sa next. So, ayan, i-click lang natin tong I certify that the above information are true and correct. To make sure lang na tama yung mga inilagay nating information dito. So, pagka-click natin dyan and i-click lang natin yung submit. So, pag-click natin ng submit, mayroon na kayong mababasa na ganito, i-confirmation link sent to your email. So, ayan. And then, after neto, punta kayo doon sa email na nilagay nyo or nakaregistered doon sa SSS na in-input ninyo mismo dyan para doon kasi papasok yung link para makontinue ninyo yung information na kailangan ni SSS. Ganito nga pala yung marireceive ninyong link sa may SSS, and then kailangan nyo lang i-click yang or di naman i-copy paste niyo sa browser ninyo. Take note lang na 5 days lang po yan at kailangan natin makumpleto po yung mga information natin. At kapag ka na-click na po pala natin yung link na yon, ganito na po yung lalabas sa atin. Magkakaroon na kayo ng transaction number and then proceed na kayo sa fill account ninyo. So i-click lang natin to, female, at male naman kung ikaw ay lalaki. Then complete name and mother's middle name. So, dito, ilalagay nyo lang yung mother nyo, name ng mother nyo, and then dito is mobile number ninyo, email address, and of course, the municipality, barangay, and house number. Make sure lang na kumpleto yan dahil yan din po yung lalabas sa mismong information ninyo. At make sure po na match po yan kung meron kayong ibang mga ID dyan, mga ID o any government ID. So, make sure na match po yung address ninyo doon. Dahil nga po, kapag ka hindi match yan at kapag ka nagkaroon kayo ng problema dyan, so, hahanapan kayo ng ibang valid ID ni SSS na magmamatch doon sa record ninyo. And then, dito po sa pinaka-last part, ano po ba yung purpose ng ating registration? So, siyempre, since gagamitin natin siya sa trabaho, for ilalagay nyo dito is for employment. And then, i-proceed nyo na po siya sa next, dito sa may next button. So, pag-click po natin dyan sa next button, lalabas naman dito yung mga marital status, nationality, Filipino, lagay natin, ganon. Then, sa religion po natin is kung ano po tayo, Christian or other, Roman Catholic, ganyan. So, kung wala po dito sa nabanggit dito sa baba, lagay nyo lang yung other, then lagay nyo dito yung other religion. So, Roman Catholic, input nyo lang yan.
So, after po natin ma-fill up lahat yan, dito sa may place of birth, ilagay lang din natin kung ano yung place of birth natin. So, kung provincial siya, lagay natin yung provincial. Then, pipili lang kayo ng mga nandito sa list. So, lagay lang natin yan and then click din natin yung next. Pag-click po natin sa next, kung makikita nyo is 60% complete na siya. So, kailangan natin lagay dito yung beneficiary name natin o kung meron tayong beneficiary. So, spouse name kung meron tayong asawa and children kung meron tayong mga anak. So, after this field, kapag na natin to, na-fill up na natin lahat, i-click lang din natin ulit yung next. So, pag-click natin yung next, so makikita ninyo is 80% complete na siya. So, dito naman is kailangan nating ilagay yung user ID na preferred natin. So, much better siguro yung gamitin ninyong user ID, yung pangalan at apelido nyo na lang para walang kapareho. Based on my experience kasi kapag gumagamit tayo ng iba't ibang user ID, usually meron silang mga kapareho o di naman kaya is nagkakaroon ng problema kapag nilalagay natin yung ibang user ID, minsan is madali natin makalimutan. Kaya preferred ko is ilagay na lang yung pangalan, buong pangalan at yung apelido. Yun kasi yung ginagawa ko talaga kapag may nagpapaturo sa akin na magpa-registered ng SSS. So dito naman sa personal record, yung height, kailangan na kasi centimeter siya and then yung weight is kailangan is kilogram po yung gamit natin. So kung hindi nyo po alam yung height ninyo in centimeter, pwede nyo pong i-search yan. Punta po kayo sa browser ng Google, i-convert nyo po yung inyong height at saka yung inyong weight para makuha ninyo yung centimeter and kilogram niya. So after po nito, dito po sa pinaka-last niya is undergoing maintenance pa daw yung sa humid. So, i-ano lang natin to, disregard lang natin to. So, i-click lang natin yung ulit yung next para mapunta tayo sa next step niya. So, sa mga may tanong kung ano nga ba at saan nga ba ginagamit yung user ID, kailangan po kapag in-input nyo po ito is matandaan ninyo kung mag-iiba kayo ng user ID or di naman kaya kung may preferred kayong user ID, kailangan po isulat po ninyo or i-screenshot ninyo para hindi nyo makalimutan dahil pwede nyo pong magamit ito para ma-check nyo po yung contribution ninyo sa online. So, pag-click po natin ng next, nasa 90% na po tayo. So, dito po sa 90%, i-check nyo na po lahat or i-review nyo na po lahat ng entries na nilagay ninyo dyan. Make sure na tama po yan, no? Para hindi po tayo magkaroon ng error kapag proceed na po natin siya. At dito naman sa pinaka-last, meron po tayong makikita dyan na generate SSS number. I-click nyo po yung generate SSS number para makita nyo niya yung SSS number ninyo. At kung may mali naman, punta po kayo dito, i-click nyo po yung previous. So, pag-click po natin ng generate SSS number, tatanungin kayo kung kailangan meron bang i-update or sure na ba kayo sa mga in-input ninyong information. So, click nyo lang po yung yes. So, pag-click ng yes, meron tayong babasahin dito na kailangan. Ayan po. So, if ever daw, kailangan ng baptismal certificate, driver's license, or iba pang mga documents, kung meron daw kayong yan, is i-upload nyo daw po kapag nagkaroon na kayo ng SSS or pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS branch. Pero for the meantime, mabibigyan po kayo ng SSS number na pwede nyong i-present sa inyong mga trabaho at para magamit nyo po ito. So, dito po sa pinakababa, click lang natin yung submit. So, pag-click ng submit, wait lang po natin ma-generate yung ating SSS number. Kapag nag-pop up na po itong, do you want to proceed without submitting the document requirements? So, click nyo lang muna yung proceed. And then, dito po, lalabas na po yung SSS number natin. So, ito po yung pinaka-SSS number natin and then, screenshot nyo lang din po ito. So, sabi niya dito, do you accept the terms and condition voluntary pension booster? So, wala lang yan. I-click nyo lang yung yes. And then dito, print and download. Kung wala kayong printer, i-print and download nyo lang yung personal record ninyo. Yan lang po. Hopefully na nakatulong sa inyo. Don't forget to like, follow, and share sa ating Facebook page. Then, i-click nyo lang po or i-check nyo lang po yung tutorial ni Gab and Tinderong Kapampangan Vlog para sa ating Facebook page. And subscribe po kayo dito sa ating YouTube channel. Thank you.